Bakit walang nag-i-inquire kahit araw-araw ka namang nagpo-post? Kung ganito yung nararanasan mo, well, huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. No? Maraming network marketers ang araw-araw nagpo-post pero wala namang nagtatanong, walang nagme-message, at walang bagong prospects na interesado. And ang mas nakakagulat, kahit yung may malaking team, leaders, and successful na upline, nahuhulog din sa trap or mistakes na to. No, kasi akala nila basta mag-post ka lang ng mag-post, basta maging consistent ka lang, ay darating din ang mga prospects. Well, hindi po yung totoo, no? Kasi nakadepende yan sa klase ng content na pinapost mo. Kasi ang totoong nangyayari, frustrated ang madami. Dahil parang nasasayang lang yung oras nila, yung effort nila sa kakapost na wala naman pumapansin, wala naman nag-i-inquire. And kung mapapansin mo, members lang din ang nagla-like, nagre-react, nag-share ng mga post mo. Tama ba? Sila-sila lang din yung nag-i-engage. At walang bagong taong pumapasok sa messenger mo or sa mundo mo. No, ang tanong bakit? Bakit nangyayari yan? Yun ang pag-uusapan natin dito sa video na to. At by the way, hinati ko to sa dalawa kasi medyo mapapahaba siya. So, dalawang bahagi yan. Sa susunod na video na ipopost ko, tuturo ko naman kung ano yung klase ng content ang dapat mong i-post para maka-attract ka ng tamang prospect. So, make sure abangan niyo po yun. No? So, ngayon, simulan natin tong topic natin. Tanungin mo na kita. Ikaw ba, ilang beses ka na nagpo-post sa Facebook pero walang prospects na nagtatanong sa'yo, walang pumapansin, wala man lang nag-i-inquire sa'yo? Nakakainis yung tipong pinag-isipan mo pa yung content mo, di ba? Tapos wala man lang inquiry. Kung nakaka-relate ka dyan, no, sabihin ko sa'yo, hindi mo yan kasalanan. Even may pinagdaanan ko din yung mga yan. And karamihan sa atin, ganito yung payo na natanggap natin. Basta mag-post ka lang, mag-share ka lang, damihan mo, maging consistent ka lang. Pero, walang nagturo sa'yo kung paano pa talaga gumawa ng content na may value at nakaka-attract ng tao. Kaso, hindi mo naman pwedeng sisihin ang upline nyo. Kasi karamihan sa kanila ay magagaling na recruiters. Pero hindi naman lahat ay digital marketers. Hindi lahat sa kanila ay nag-aral ng attraction marketing. Hindi lahat ng upline ay updated sa lead generation strategy. At okay lang yon. Pero ngayon, gusto kong magkaroon ka ng realization. No? Realization na may mas effective na paraan. At mamaya, bibigyan kita ng tips or advice na magagamit mo kaagad. Okay pa yon? So, Coach Marvin, bakit nga ba walang pumapansin sa mga post ko? Bakit walang nag-i-inquire sa akin? Well, simple lang po ang sagot. Mali ang mensaheng pinapadala mo sa mga tao. No? Bawat post mo, bawat content na pinapublish mo, you are sending message. Meron kang mensaheng pinapadala sa kanila. Ang problema, karamihan sa post mo ay hindi relevant sa kanila. Hindi relevant ang mga content na pinapublish mo sa sitwasyon ng audience mo. Kumbaga, hindi tumatama sa kung ano yung nasa isipan nila. Hindi sinasagot yung problema nila. Hindi connected sa pinagdadaanan nila. At kapag hindi yan relatable, yung mensahe mo, talagang scroll lang nila yan. Hindi nila papansanin kasi wala silang nakikitang value na makakatulong sa sarili nila. Ngayon, ito yung medyo controversial na part, no? And maraming magdi-disagree sa akin dito. Kasi malamang tinatanong mo, Coach, ano ba yung mga post ko na kadalasang hindi relevant sa prospects? No, good question. Kasi madaming marketers, guys, ang hindi aware dito. Hindi sila aware na mas lalong umaayaw, mas lalong lumalayo yung mga prospects kapag ganito yung post nila. Sige, pag-usapan natin yan. Number 1, puro produkto at opportunity ang pinag-uusapan. Kapag palaging ganyan ang post mo, no, the best ang product namin, tinatambakan mo pa ng picture ng produkto ninyo. Join our team. May bago na namang nagkakotse, million earner, top achiever. May bago na namang kumita ng milyon. No, unfortunately guys,
hindi yan relevant sa kanila. Wala silang paki dyan. No, sorry sa word, pero yan po yung totoo. Okay? Familiar ba kayo dun sa famous quote na people don't buy a drill because they want a drill. They buy a drill because they want a hole. No, hindi naman bumibili ng barena yung tao dahil gusto niya ng barena. No, kaya yan bibili ng barena kasi gusto niyang butas sa dingding. Ibig sabihin, ang hinahanap ng tao ay solution. So, kada magpo-post ka, tanungin mo muna yung sarili mo. Relevant ba to sa mga target prospects ko? May makukuha ba silang value dito? Especially yung mga tao may problema sa pera. May tips ba silang makukuha? Yung mga empleyado na pagod na sa trabaho? May mga matututunan ba ang mga stay-at-home mom dito na naghahanap ng extra income? Again, ang prospects mo ay naghahanap ng solution sa problema nila. Hindi sila naghahanap agad ng business na sasalihan. Kaya kapag hindi tumatama ang mensahe mo sa situation nila, wala silang dahilan para magtanong. I-scroll lang nila yung post mo, hindi ka nila papansinin. Number 2, resulta lang ang pinapakita. Cheque, travel, kotse, achievement, no? Hindi yan relevant sa prospects mo. Again, wala din silang paki dito. Ang nisip nila, ano naman sa akin ngayon? No? What's in it for me? No, imagine mo to baon ka sa utang, problemado ka sa trabaho at naghanap ka ng paraan na kumita. Tapos, pag open mo ng newsfeed mo, ang nakita mo agad, puros cheque, sports car. No? Tingin mo, mag-inquire ka ba kaagad? Malamang hindi, di ba? Ang iniisip ng prospects mo dyan, guys, hindi yan para sa akin. Hindi yata para sa akin yan. No? Remember this, mas nakaka-relate ang tao sa process, sa proseso, sa struggle, sa pagkakamali, sa mga natututunan, sa simpleng progress, practical tips or mga advice. At mas nagtitiwala ang tao sa taong nagtuturo kaysa sa taong puro achievement lang ang pinapakita. Kaya simula ngayon, iwasan mo ng mga ganyang klase ng content kung gusto mong maka-attract ng tamang prospects. Dahil kung pareho pa rin ang gagawin mo, malamang pareho pa rin ang magiging resulta niyan. Ignore lang, scroll lang sila, no, kasi wala silang dahilan para mag-message sa'yo. Wala silang nakikitang value at wala silang nakikitang connection sa sitwasyon na meron sila. So, here's my advice. Simulan mong pag-usapan ang mga problema ng target prospects mo. Doon ka mag-focus, yung mga post mo tungkol sa problema lang nila. Kasi yun ang mahalaga sa kanila, yun ang relevant, yun ang may value para sa kanila. Dahil ang hinahanap nila ay solution, hindi opportunity kaagad. At sa mga susunod kong video, tuturo ko naman kung paano ka gagawa ng ganong klaseng content, no? Kaya make sure guys na nakapollow ka para ma-notify ka. And bigyan kita ng another tips. Hindi lahat ng mga prospects ay magme-message ka agad sa'yo pag nakita nila yung post mo. Karamihan dyan tahimik lang. Nag-observe, nanonood, nagbabasa. Chine-check kung may value ka ba talaga mabibigay sa kanila. Kaya mahalaga na meron kang system o landing page na pupuntahan nila. Dahil hindi naman sila mag-i-inquire sa unang interaction nila sa content mo. So, that's it for this video. Sana marami kang realization. And sana may natutunan ka. Kung may value to para sa iyo, like and share mo na rin para mas marami pang mga network marketers na makaiwas sa mistakes na to. So, thank you so much guys. See you. Bye-bye.